Miguelito and Kat Cabrera. Time of death, 11:59. Biglang tumigil ang mundo ni Miguel Cabrera nang marinig niya ang sinabi ng doktor. Mabilis siyang umiling at lumapit sa katawan ng kanyang mga magulang. Hindi pa sila patay. Ano ba? Hindi pa sila patay, Dok. Buhay pang mga magulang ko. Paulit-ulit na sabi ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama at ina. Alam po namin na masakit para sa inyo to, kaya naiintindihan po namin kayo, sir. Pasensya na, pero hindi na po nila kinaya. Masyadong malala ang pagkabangga nila. Maraming butong nasira, nabagok din ang ulo at hindi nakalabas ang dugo na siyang nagpapalala ng kondisyon. Paliwanag ng doktor. Pauwi na sana ang magulang ni Miguel nang nawala ng preno ang sasakyan na minamaneho ng kanyang ama. Ayon ng magulang ni Miguel na mandami ng tao, kaya sa may kakahuyan nito binangga ang sasakyan. Bumaliktad ang sasakyan pagkatapos nitong bumangga sa isang hindi kataasan at kalakihang puno. Nagmamakaawa ako. Gawin niyo po ang lahat. Magbabayad ako kahit ilang milyon pa. Pagalingin niyo lang po ang mga magulang ko. Pagmamakaawa pa ni Miguel. Labis na nalungkot at naawa ang mga doktor at nurse sa kanya. Ngunit wala naman magawa ang mga ito. Sir, patay na ang pasyente. Ginawa na namin ang lahat. Condolence po. Maluma na inasabi ng doktor. Napaluhod si Miguel at humagulhol. Isa-isang lumabas ang mga nurse at doktor. Walang umawat kay Miguel dahil batid nilang kailangan din itong mapag-isa. Masakit ang mawala ng magulang. Hindi sapat ang salitang sakit at hindi maipaliwanag iyong sakit na nararamdaman dahil sobrang halaga ng nawala. Paulit-ulit na napatanong si Miguel sa Panginoon kung bakit ganoon ang sinapit ng magulang niya. Kung bakit kailan araw sana ng pagdiriwang nila sa Pasko, hindi niya iyon inaasahan. Akala niya ay masayang sorpresa ang sasalubong sa kanya. Ngunit hindi pala. Sa mismong araw ng Pasko kung saan ang iba ay nagsasaya kasama ang kanilang pamilya habang kumakain ng Noche Buena, siya naman ay nagluluksa sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sinalubong ni Miguel ang bagong taon ng walang ibang naramdaman kundi lungkot at sakit. Mahirap para sa kanya na kalimutan ang lahat, lalo pa't nasanay siyang kasama niya lagi noon ng kanyang mga magulang. Habang lumilipas ang araw, paunti-unti namang nakakalimutan ni Miguel ang masamang pangyayari. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang kanyang magulang, ay bumabalik din ang lahat. Hindi alam ni Miguel kung paano niya nakaya ang ilang buwan na wala ang magulang sa tabi. Baduy mang pakinggan dahil lalaki siyang tao pero wala siyang pakialam. Namulat siya sa pagmamahal at pag-aalaga ng may magulang kaya hindi niya masisisi ang kanyang sarili. Para kahit papaano, malibang ang sarili, ay tinadtad niya ang sarili sa trabaho. Sir, Pasko na mamaya, baka naman pwedeng umuwi ng maaga. Pabirong hirit ng kasamahan niyang si Carlo. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang programmer. 3 buwan pa lang siya ron, ngunit naka-adjust naman siya kahit papaano. Dahil mababait naman ang mga kasamahan niya. Natahimik si Miguel nang marinig ang salitang Pasko. Napakuyom siya sa kanyang kamao at maya-maya pa ay napahilamos ng palad. Naalala na naman niya ang nangyari sa magulang niya. Sige, dahil Pasko rin naman, pwede kayong umuwi ng maaga para naman makapaghanda pa kayo ng Noche Buena ninyo. At saka, lahat kayo ay may bonus. Hintayin na lang na pumasok sa card ninyo. Halos magtatalon sa tuwa ang mga kasamahan niya habang si Miguel ay nanatili lamang na nakayuko. Walang alam ang kasamahan at boss niya sa madilim niyang nakaraan, kaya gano'n na lang ang mga ito. Maingay ang daan habang si Miguel ay naglalakad pa uwi sa kanyang bahay, ngunit tila wala siyang naririnig dahil tanging nasa isip lang niya ay ang kanyang mga magulang. Aray, ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Miguel, ikaw ba yan? Teka, bakit parang ang tamlay mo yata? Nabalik si Miguel sa ulirat dahil sa sinabi ni Dea.
ang kasamahan niya rin sa trabaho. Hindi niya ito nakakausap kahit isang beses, ngunit alam niya ang pangalan nito dahil pinakilala ito ng kanilang amo noong nakapasok ito sa kumpanya. Pasensya na, Dea, hindi ko sinasadya. Nakaramdam si Miguel ng hiya dahil sa katangahan at pagiging lutang niya. Akala niya'y magagalit ito, ngunit matamis lang siya nitong nginitian at saka pabirong hinampas sa balikat. Ano ka ba? Okay lang naman. May problema ka ba? Mabilis na umiling si Miguel at saka peke nang umiti. Wala naman. Wala naman pala eh. Ngumiti ka na riyan. Paskong Pasko nakabusangot ka riyan. Saan bang bahay ninyo? Hindi ko aakalain na. Dito ka rin pala nakatira. Diyan lang. Tinuro niya ang bahay niya na malapit na sa pwesto nila. Yung sa akin doon naman, nangungupahan lang ako roon dahil hindi naman ako taga rito. Taga-probinsya ako. Lumos lang para magtrabaho rito. Sayang nga eh, gusto ko sanang lagyan ng mga abubot. Kaya lang, dagdag bayarin na rin sa kuryente kapag nagkataon. At saka, hindi rin ako sure kung papayag ang may-ari eh. Nakaramdam si Miguel ng pagkailang dahil sa sinabi nito, kahit hindi naman siya nagtanong. Ganun ba? Tumango ito at ngumiti. Yap, ikaw. Bakit walang mga Christmas decorations ang bahay ninyo? Nagtitipid din kayo ng kuryente? Pagtatanong pa ni Dea. Hindi mawari ni Miguel kung kuryoso lang ba ito o ano. Hindi ako nagdiriwang ng Pasko. Kita naman ni Miguel ang gulat sa mukha ni Dea. Batid niyang may gusto pa itong itanong, ngunit mas pinili na lamang na manahimik. Sige, alis na ako. Hindi na hinintay pa ni Miguel na sumagot si Dea. Pagpasok niya sa kanyang bahay, ay agad naman siyang napasandal sa kanyang pinto at saka napahawak sa kanyang dibdib na nagrumintado. Nang kumalma siya ay nagbihis siya at kumain ng hapunan. Pagkatapos ay nagpahinga sandali sa sofa habang nakapatay lahat ng ilaw. Sanay na siya sa kadiliman. Naging parte na ng buhay niya yon. Maya-maya ay naramdaman naman ni Miguel na may kumatok. Walang gana siyang tumayo at binuksan ang pintuan ng hindi nag-abala na buksan ng ilaw. Dea? Halos atakihin siya ng puso nang makita si Dea. May hawak pang transparent na Tupperware na may lamang spaghetti at adobo. Hay, bakit parang madilim yata? Nilibot pa nito ang tingin sa paligid na para bang may tinitingnan. Hindi, sinadya ko lang napatayin. Pasok ka. Binuksan niya ang ilaw at mas nilawakan ang pagbukas ng pinto. Bakit ka pala naparito? Pagtatanong pa ni Miguel. Ibibigay ko lang sa'yo tong spaghetti at adobo na niluto ko. Marami naman akong naluto, kaya naisipan kong dalhan kita rito. Inabot ni Dea ang Tupperware sa kanya. Nagalinlangan naman siyang tanggapin iyon, kaya ito na ang kumuha sa kamay niya at ipinatong ang Tupperware. Salamat, umupo ka muna. Nilapag niya ang binigay nito sa mesa at saka inilipat sa plato. Pagkatapos ay hinugasan ang Tupperware at ibinalik. Hindi mo kakainin? Kunot noon na tanong ni Dea. Napakamot siya sa batok. Wala talaga siyang plano na kumain dahil tapos naman siyang kumain. Alam mo bang nag-effort ako na lutuin yan tapos hindi mo lang kakainin? Masasayang yan, baka mabulok yan bukas. Pangungonsensya pa ni Dea. Kainin mo yan. Pinandilatan pa siya nito. Walang nagawa si Miguel kundi kainin ang niluto nito. Napasarap naman ang kain niya dahil masarap ang luto nito, kaya naubos din niya. Salamat, ang sarap ng luto mo. Komento pa ni Miguel. Ako pa? Proud na sabi ni Dea at pinaglandas ang braso sa dibdib. Napailing na lamang siya. Hindi siya sanay sa ganoong ugali nito dahil noong nakikita naman niya ito sa kumpanya ay tahimik lang at seryoso. Inayos niya ang kanyang pinagkainan. Pagkatapos
ay lumapit kay Dea. Bakit ikaw lang yatang mag-isa rito? Hindi pa umuwi magulang mo? Natigilan si Miguel sa tanong ni Dea. Nang makabawi, ay dahan-dahan naman niyang pinagpatuloy ang kanyang paglalakad at tumabi rito. Patay na sila. Nawala bigla ang ngiti ni Dea. Napakagat ito sa labi at hindi mapakali. Tila nakokonsensya sa pagtatanong nito. Pasensya na, hindi ko dapat tinanong yun. Napahila mo si Dea sa kanyang palad. Bumuntong hininga naman si Miguel. Okay lang, wala naman akong magagawa. Naaminin kong nasa isip ko pa rin ang pagkawala nila. Masyado kasing masakit eh. Ang inaasahan kong masayang Pasko ay nauwi sa pagluluksa. Anong ibig mong sabihin? Namatay sila ng nakaraang Pasko? Kaya ba hindi ka naghanda? Tumango si Miguel at saka mapait na ngumiti. Bakit pa ba ako maghahanda? Wala akong kasama. Wala akong kasalo. Magmumukha lang akong tanga mag-isa. Mas mabuti pang isipin ko na lang na isang karaniwang gabi lang ang gabing to. Napatangu-tangu naman si Dea. Pasensya na talaga. Napayuko si Dea. Palihim na binatukan ng sarili dahil sa pagiging madaldal. Okay lang. Nga pala, hindi ka pa ba uuwi? Baka may iba ka pang gagawin. Pag-iiba ni Miguel sa usapan. Nataranta naman ito at mabilis na tumayo. Oo nga pala, kailangan ko nang umuwi. Alis na ako, Miguel. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Hayaan mo bukas, hindi na ako magiging madaldal. Isasara ko na talagang bunganga ko. Umakto pa si Dea na parang sinisiper ang bibig at saka dali-daling umalis. Muntik pang madulas dahil na mali ang pagkakasuot ng tsinelas dahil sa pagmamadali. Okay lang ako. Salamat ulit. Sabi pa ni Dea nang akmang tutulungan niya ito at saka dali-daling umalis. Hindi niya namalayan. Natagpuan na lamang ni Miguel ang kanyang sarili na nakangiti habang nakatingin sa bulto ni Dea na papalayo. Akala ni Miguel ay yun na ang magiging una at huli nilang pag-uusap. Ngunit nagkita ulit sila sa kumpanya dahil pareho naman silang programmer. Magkaibang mesa nga lang sila. Kape, bigay ni Sir. Nanlibre kasi siya sa atin. Sabi pa ni Dea at nilapag ang kape sa kanyang mesa. Nilibot ni Miguel ang tingin ng buong silid. Umiinom din ng kape ang kasamahan niya. Ang ipinagtaka lang niya ay sa ibang coffee shop galing ang kape na binigay nito sa kanya. Nagtaka man ay hindi siya nagtanong at baka nagkataon lang. Akala ko'y hindi mo na ulit ako kakausapin. Sabi niya rito habang nakaharap sa computer. Bakit naman hindi? Dumistansya lang ako ng ilang linggo dahil nakonsensya ako sa mga pinagtatatanong ko sa iyo nung nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita kakausapin. Lihim na napangiti si Miguel dahil bumalik na naman ang pagiging madaldal ni Dea. Lahat na lang yata ng sinasabi nito ay binibigyan ng paliwanag. Ganun ba? Busy ka ba mamaya? Iimbitahan sana kita sa bahay. Magluluto ako, babawi sa binigay mo sa akin noon. Sabi ni Miguel, saka humarap kay Dea. Nang magtama ang tingin nila, ay unang umiwas ng tingin si Dea. Nakita niya pa ang pamumula ng tenga nito. Oo ba? Hindi naman ako busy eh. Sagot agad ni Dea. Tumango si Miguel at ngumiti kay Dea. Ano, mag-uusap lang ba kayo riyan? Matamis na ang kape. Tama na, huwag yun ang dagdagan. Pagbibiro pa ni Carlo. Napatingin sa kanila ang kanilang kasamahan. Tingin na may kasamang panunukso. Tigil-tigilan niyo nga kami ha. Alam ko tumatakbo sa isip ninyo. Pangunguna naman ni Dea. Dasus, nagdadahilan pa. Para namang bawal dito ang pakikipagrelasyon sa katrabaho. Hindi naman eh. Sabi ulit ni Carlo. Mas lalong namula si Dea. Mahina namang napatawa si Miguel dahil doon. Ang cute kasi nitong tingnan. Che, ewan ko sa inyo. Bumalik na sa upuan si Dea, ngunit ang mga kasamahan nila ay walang tigil sa pang-aasar.
hindi naman siya umimik para awatin ng mga ito. Dahil nasisiyahan naman siya sa pang-aasar ng mga ito. Pagkatapos ng trabaho, ay diretso uwi na si Miguel. Naghanda agad siya at nagsimulang magluto. Inuna niya ang paggawa ng mango tapioca bago nagluto ng simpleng butter shrimp. Inayos niya ang pagkakalagay sa plato para desenteng tingnan. Sakto namang pagkatapos niyang ayusin ang kanyang niluluto, ay may kumatok sa kanyang pinto. Agad niya itong binuksan. Bumunga doon ang babaeng inaasahan niyang makita. Si Dea. "Uy, tapos ka na magluto? Bala ko pa naman sanang tumulong eh. Pasensya na kung natagalan ako ah. May inayos pa kasi ako eh." Sabi pa ni Dea. Lihim niyang tiningnan si Dea mula ulo hanggang paa. Hindi niya maiwasang humanga. Mas lumitaw ang ganda kahit simpleng dilaw na dress lang ang suot nito. Medyo nanibago lang siya dahil nahahalata niya ang makeup nito. "May lakad ka pa ba pagkatapos nito?" Usisa ni Miguel. Nagulat naman si Dea at dahan-dahan na napailing. Wala naman. Bakit?" "Wala naman. Nanibago lang ako. Akala ko may date ka na pupuntahan. Naka-makeup ka kasi." Namutla si Dea at saka peke na tumawa. "Naku, wala naman." Naguluhan naman si Miguel sa inakto nito. "Nga pala, pasok ka. Pasensya na sa pagtatanong ko." Pilit nang umiti si Dea. Walang problema." Nagpaalam sandali si Miguel na magbihis muna dahil katatapos lang naman niya magluto. Habang nasa kwarto si Miguel, nakaupo naman si Dea sa sofa habang inililibot ang tingin ng buong sala. Tinitingnan din niya ang mga litrato na nakasabit sa dingding. Naging masaya ang usapan nila habang kumakain ng hapunan. Kwento lang ito ng kwento hanggang sa hindi rin niya mapigilang magkwento tungkol sa buhay niya. Dahil doon, mas lalong lumalim ang samahan nila. Dahil malapit lang sila sa isa't isa, ay sabay silang pumapasok at umuuwi galing trabaho. Papalit-palit naman sila kung saan kakain ang hapunan, sa bahay ba niya o sa bahay nito. "Grabe, relationship goal talaga ha. Sabay pumasok at umuuwi. Sana lahat girlfriend ang katrabaho." Sabi pa ni Carlo. Alam ni Miguel sila ang pinariringgan nito, kaya napailing na lamang siya. Nagkatinginan naman sila ni Dea at napatawa. Matagal na silang iniisyo na magkarelasyon. Wala naman ni isa sa kanila na naglinaw ng isyo na yon, kaya hanggang ngayon ay inaakala ng kasamahan nila na magkarelasyon sila. Nakakatawa talaga sila no. Iniisip talaga nila na magkarelasyon tayo. Bakit ba kasi hindi mo sabihin sa kanila na walang tayo? Pambabasag ni Dea sa katahimikan habang sila'y naglalakad pa uwi. Huminto si Miguel at saka tumingin kay Dea, kaya huminto rin ito. "Ikaw, bakit ayaw mong sabihin?" Balik na tanong ni Miguel rito. "Alam mo namang hindi sila maniniwala sa akin eh. Mas maniniwala sila kapag sa'yo nang galing." Peke itong ngumiti at tila kinakabahan. Nagsimulang maglakad muli si Miguel. "Ayoko. Gusto ko rin naman." Amin ni Miguel. Sinadyang bilisan ni Miguel ang kanyang lakad para hindi siya nito maabutan. "Ano? Ulitin mo nga. Tama bang narinig ko? Gusto mo rin? Ibig sabihin, gusto mo ko?" Pangungulit ni Dea habang hinahabol siya. Huminto si Dea at saka naghahabol ng hininga. Nakonsensya naman si Miguel, kaya huminto rin siya ngunit hindi siya tumingin dito. "Miguel, gusto kita. Unang kita pa lang natin, nagustuhan na kita." Hindi na nagulat si Miguel sa pag-amin ni Dea dahil minsan ay nahahalata naman niya sa mga galaw nito. Ganoon din naman ang nararamdaman niya para rito. Ngunit sa tuwing naiisip niyang umamin, ay nauunahan siya ng kaba. "Gusto rin kita, Dea." Paos na amin ni Miguel. Dahil sa pag-amin nila sa isa't isa, nagkaroon sila ng label. Nagkatotoo ang pangaasar ng kasamahan nila sa kanila. Pagkalipas lang ng ilang buwan, ay nagdesisyon naman silang magpakasal.
Nag-sponsor naman ang boss nila na siyang magbabayad sa kasal. Ang kasamahan naman nila ay todo suporta rin sa kanila. Who would have thought na kayo nga ang magkakatuluyan? Parang kailan lang, tanggi pa kayo ng tanggi. Pero ngayon, kasal na kayo. Naiiling na sabi ni Carlo sa kanila. Napatawa naman ang kasamahan nila habang sila ay napangiti rin. Hindi ko rin naakalain na ang taong magbibigay sa akin ng liwanag ay nasa malapit lang din naman pala. Masyado ko nakapokus sa nakaraan ko noon, pero wala naman akong pinagsisisihan. Masaya ako dahil ngayon kasama ko na habang buhay ang taong nagbigay kulay ulit sa buhay ko. Madamdaming sabi ni Miguel. Tila may kung anong humaplo sa puso naman ni Dea, kaya napaiyak ito sa sinabi ni Miguel. Makakasama mo ko palagi, mahal. Hindi kita iiwan. Hanggang sa pagtanda, sasamahan kita. Naging masaya ang pagsasama ni na Miguel at Dea bilang mag-asawa. Ni isang beses ay hindi sila nagkaroon ng away. Parehong mapagkumbaba ang dalawa, kaya ni minsan ay hindi sila nagkaalitan. Buwan ang lumipas pagkatapos ng kasal, ay nalaman naman ni Miguel na buntis si Dea. Pinagdiriwang naman nila ang magandang balita. Sa tuwing check-up ni Dea, ay lagi itong sinasamahan ni Miguel. Sinisigurado ni Miguel na lagi na okay lang ang kanyang mag-ina. Kapag may cravings ay todo hanap naman siya kung saan siya bibili. Lalo pat kadalasan na hinahanap nito ay prutas na seasonal. Minsan ay napupuyat si Miguel sa kakabantay kay Dea. Pero lahat ng pagod at puyat ay napalitan ng saya nang makita at mahawakan niya ang kanilang anak na si Isaiah. Sa araw ng Pasko, isinilang ang kanilang anak. Walang kalalagyan sa labis na tuwa na nararamdaman ni Miguel. Dahil kay Isaiah, unti-unting nakalimutan ni Miguel ang masakit na alaala niya sa Pasko. Naaalala pa rin naman niya ang kanyang mga magulang. Ngunit tuluyan na rin itong natanggap na wala na ang mga ito. Sinalubong ni Miguel ang bagong taon kasama ang asawa at anak niya. Niyakap niya ang bagong buhay na meron siya kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak na siyang nagbigay ng liwanag at kulay sa madilim niyang buhay noon. Mabilis din na lumipas ang buwan at mag-iisang taon na ang kanilang anak. Nasasabik na siya na salubungin ang Pasko. Puspusan siya sa paghahanda para sa kanila dahil abala ang kanyang asawa sa pag-aalaga ng kanilang anak. Nang malapit ng maghahating gabi, ay masaya naman silang nakikinig sa countdown ng mga kapitbahay nila. 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas, mahal, and to my baby, happy birthday. Isang malambing na halik ang ibinigay ni Miguel sa kanyang mag-ina. Merry Christmas, mahal. Parang kailan lang, binigyan lang kita noon ng spaghetti at adobo. Ngayon, anak na talagang binigay mo. Pagbibiro ni Dea at humagikik pa. Ito ng pinakamasayang nangyari sa buhay ko, mahal. Salamat at pinalitan ninyo ng anak natin ang mga masalimuot na pangyayari na naranasan ko noong nagdaang mga Pasko. I love you, mahal. Kayo ni Baby Isaiah. Sana'y marami pang masasayang Pasko na sasalubong sa atin. I love you too, mahal. Muling hinalikan ni Miguel si Dea at napatingin na lamang sa labas ng bintana kung saan tanaw ang kalangitan, kung saan ang mga bituin ang nagsisilbing liwanag. Merry Christmas, ma. Pa, mahal na mahal ko po kayo. Bulong ni Miguel sa hangin habang nakatingin sa mga bituin. Kahit pa may pamilya na si Miguel, hindi pa rin nakakalimutan ni Miguel ang magulang niya na siyang una nagbigay ng liwanag sa kanyang buhay. At hanggang dito na lang ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!